sektor ng edukasyon, makakasama natin ang kalihim ng Department of Education, Secretary Sonny Angara. Hi, sir! Magandang hapon sa inyo, Secretary Sonny. Ayan, napag-usapan din ni Pangulo kanina yung tungkol dun sa mga problema rin sa paaralan. Yung pagdagdag ng mga classroom. Oo, nasa ilang libo pa po ba kailangan natin? Medyo malaki-laki, pero nung nanungkulan si Presidente noong 2022, nasa 166,000. Ngayon, nasa 144,000 na lang. At aarangkada talaga yan sa darating na taon dahil tulad ng sinabi ng ating Pangulo, kasama na natin yung tinatawag niyang force multiplier. Sino yun? Yung mga local governments natin, yung mga lalawigan natin, yung mga lungsod natin, lahat yun gagawa na ng classrooms. Sek, nabanggit din ni Pangulo last year sa SONA niya na dapat walang teacher na magre-retire ng Teacher 1. And by this year, sir, ilan na ba? 80,000 plus na po ba? We've done about close to 82,000, 81,500 thereabouts. Pero ang hinihingi namin is double yung budget para talagang hindi lang kasi yung Teacher 1 pati yung mga 10 taon na halos they're due their 2, 3, 4 levels of promotion. So was it just the budget that prevented them from being In the past, promoted? yes. Pero not because yung kakayahan po nila kulang. Well, you can promote them but you won't give them the salary, di ba? Ayun. Parang walang silbi rin yung promotion. Okay. Yung tungkol din sa mental health na pag-usapan din po ito ng Pangulo. Ano po yung paraan para ma-address po ng DepEd? Yung binanggit niyang hiring of 10,000 guidance counselor associates or GCAs or student counselor associates rather. Very important yun kasi may mga paaralan na hindi sila maka-hire ng guidance counselors dahil kailangan ng master's degree so walang aplikante. So pagka depressed ang bata, may problema, wala siyang trained na tao na pwedeng mag-attend sa kanya. So itong mga trained personnel, they can spot na itong taong ito ay disturbed, ay meron siyang kailangan niya ng intervention. Very important. So hindi na kailangan ng master's degree para maging counselor. Okay. So mas magiging mas inclusive na siguro for everyone to avail. Yes. In terms of quality of education, Sec, what are our steps right now to ensure na sa lahat ng mga schools natin, dekalidad yung edukasyon na natatanggap ng mga bata? Well, number one is the ARAL program, which is this coming school year, we will see its full implementation. When I say that, itong nakaraan, reading ang ARAL tutorial natin. At this year, kasama na ang science, kasama na ang mathematics. So, kung anong na-experience sa private schools, yun din ang ma-experience sa public schools. And really, we've seen very good results dahil yung umangat ng one reading levels, millions of students. Nakita namin measuring. Scientific naman yan At the beginning of the school year, at the end of the school year, we've seen maybe 2 to 3 million students go to the higher level of comprehension. Sec, what about love for country? Lalo, he didn't actually spell it out in masyadong direct way, pero binanggit niya yun, na isa lang tayong bansa, lahat tayo Pilipino, and dapat pahalagahan natin, ang ating bansa. That's right. I think that's very valuable because whether we like it or not, medyo divided ang bansa ngayon dahil sa politika, dahil sa religion. How are we fostering this po, Sec, sa edukasyon, sa mga kabataan? We try to highlight the positives, highlight history, yun ang gusto ni Presidente, the stories of heroism, things that will inspire students. Sir, nabanggit din ng Pangulo kanina na we need to protect our kids and one of the elements is yung disinformation. So, from the end of our curriculum right now, meron na po ba tayong ginagawa dyan to ensure na merong social media etiquette or how to handle information online? Yes, we were trying to embed number one critical thinking so that because whether we like it or not, di mawawala yan So, how do kids deal with it? How do they scrutinize it? How can they spot it? Things like that. And in this age of AI also, to be more I wouldn't say skeptical, but to be more critical in their thinking. Yes. At sa kanina, nabanggit din yung 3 bata na mga nabiktima po ng karahasan sa Tacloban. Ano po yung mga measures na isinasagawa po ng DepEd para masiguro natin na hindi na talaga ito mauulit? Well, yung security guard, we're checking. We did an inventory of schools. So now nakikita natin sino walang security guard, sino walang CCTV, sino yung walang metal detectors. And we're going to ask Congress and DBM for additional budget kasi nakita natin wala talagang, yung ibang schools wala talagang security. Mukhang marami-raming schools po yun. That's over 40,000 schools. Yes, so that's a lot of budget din, So, Sec, last 2 years for this administration, so Sec, ano yung nakapila sa mga milestones ninyo to ensure na marireach natin itong mga targets? Well, binanggit ni Presidente yung aside from the school building program, yung school feeding program for the first time,
universal feeding tayo. Ibig sabihin lahat ng naka-enroll sa public schools for kindergarten and grade 1, which is the most crucial, the youngest age. Doon mo talaga ma-address yung brain deficiencies, etc. So that one, but also I think yung quality yung oral program, and of course, yung curriculum, binanggit rin niya yung senior high school curriculum because gusto niya mas maraming makakakuha ng trabaho. At saka, even if they stop schooling, madali lang pumasok ulit to college or vocational education. May inputs po ba ang DepEd pagdating dun sa age where children should not be using into social media or mga cellphones Yes, and we've said gadgets? that as much as possible, 15 and below or 16 and below should be regulated social media. So bawal we have an existing policy na bawal talaga sa classroom yung cellphone. Okay, so on that note, sir, maraming salamat po. Thank We you look so much. forward sa mga programs ng DepEd for the last 2 years of this administration. Thank you for your Yes. support. Maraming salamat po. Dahil ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, hindi po Absolutely. ba? Thank you so much, Tama po. Secretary. Thank you. Thank you. Yan pa, Okay. ang So ating that pong was, nakausap, Secretary Sunny Angara ng Department of Education, na talagang number 1 sa budget ang DepEd, Yes. hindi ba? Per our constitution For din our- kasi. yes, yeah. that's right.